Sing them over again to me, wonderful words of life. Let me more of their beauty see, wonderful words of life. Words of life and beauty, teach me faith and duty. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Christ the Blessed One gives to all wonderful words of life. Sinner, listen to the loving call, wonderful words of life. Oh, so freely given, wooing us to heaven. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Words of life and beauty, teach me faith and duty. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Para po sa linggong ito, narito po ang ating daily Bible reading schedule. Sing them over again to me, wonderful words of life. Let me more of their beauty see, wonderful words of life. Words of life and beauty, teach me faith and duty. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Christ the Blessed One gives to all wonderful. Born in Bethlehem's tiny crowded town, raised in Nazareth, a king without a crown. He sat with sinners, the lowly and the lame. Some didn't understand, but he was not ashamed. Isn't that why he came? A poor lost world to save, to carry all our shame and heal the hurt away. Bring hope to the hopeless, shield them from the blame. Oh, isn't that why he came? Dressed in tattered clothes, homeless and abused, only heaven knows the things that he's been through. It would have been easier to turn and walk away, but Calvary compels our hearts to stay. Isn't that why he came? A poor lost world to save, to
po, isang mapagpalang hapon po sa bawat isa. So welcome po muli sa ating pong Salita ng Buhay, Daily Devotion online ministry ng ating pong church, ang Blessed Hope Baptist Church. At magandang hapon po sa bawat isa, especially po sa ating pong Pastor June, sa ating pong Ma'am Maria, sa ating pong Pastor Eric, at Ma'am Milen, So, nice ko lang batiin din po ang mga kapatiran na nagdiwang, magdiriwang, at magdidiwang po ng kanilang pong karawan. So, ngayon tayo na po ay nasa month of December na po, at papalapit na po ang araw po ng Kapaskuhan, kung saan inaalala po natin ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Ganun na din po ang ating pong family camp, at nawa ay excited po ang bawat isa para po sa hapon na ito. Okay, bago po pala yun, salamat din po sa nagbigay po ng tanging bilang, at nawa ito po nakapaghanda ng puso po ng bawat isa. Okay, so sa hapon po na ito, tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. I believe sobrang pamilyar na po yung ating pong talata na ating pag-aaralan, kahit na hindi na po natin buklatin ito. Okay, I believe na kabisado po natin ito. Pero bilang pagbigay galang po sa salita ng Diyos at sa Diyos mismo, atin pong basahin ang talata na ating pong pag-aaralan sa hapon na ito. Okay, so buksan po natin ang ating mga Biblia. Kung meron po kayong Bible sa inyo pong tabi, buksan po natin to sa 2 Corinthians chapter 5 verse number 7. 2 Corinthians chapter 5 verse number 7. Ito po ang sinasaad ng salita ng Diyos. For we walk by faith, not by sight. For we walk by faith, not by sight. Basahin ko naman po sa wikang Tagalog. Sapagkat nagsisilakad kami sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Ulitin ko pa po ng isang beses. Sapagkat nagsisilakad kami sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. So, purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang pong salita. Tayo pong lahat ay sumandaling yumuko, pumikit. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na maraming makapangyarihan sa lahat, Lord, maraming salamat po sa oras at pagkakataon na binigay niyo po sa akin, Panginoon, upang ako po mulihin niyo pong magamit sa ministeryo po nito, ang salita ng buhay, Panginoon. At nawa, Panginoon, ay patawarin niyo po kami sa aming pong mga kasalanang naisip, salita at nagawa sa mga oras na to, upang maging katanggap-tanggap po ang aming pong aming mga pag-aaral, ang inyong pong salita sa hapon na ito, Panginoon. Nawa, Panginoon, bigyan niyo po kami ng karunungan, Panginoon, especially po sa akin, Panginoon, upang masabi ko po yung nais niyo pong iparating sa inyo pong anak through your word, Panginoon. At nawa, Panginoon, ay ito po maging pagpapala po sa bawat isa, at nawa hindi po makita ang kakulangan ng inyo pong lingkod, Panginoon. At nawa, Panginoon, sa mga oras na to, nawawala pong maging hadlang sa internet, at ibanabalik ko po lahat ng papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, ang title po pala ng ating pag-aaralan sa hapon na ito, Believe and You Will See. Believe and You Will See. Ang sabi ng mundo, to see is to believe. Totoo naman po yun. Bakit po natin paniniwalaan yung isang bagay na wala pong ebidensya? Lalo na po sa panahon po natin ngayon, sa nangyayari po sa gobyerno natin. Hindi na po basta-basta naniniwala yung mga tao na walang pruweba o walang matibay na ebidensya. Pero pag-usapang pagtitiwala sa Diyos, okay, baliktad po. Imbes na to see is to believe, okay, sa Diyos naman po, believe and you will see. Maniwala ka, magtiwala ka, at makikita mo. So, ano nga ba ang pananampalataya o faith? Ito ay ang pagtitiwala sa Diyos. Kahit na di pa natin makita o nakikita yung sagot niya. Siguro naisip natin, ang hirap naman nun, magtitiwala
tayo sa isang bagay na di naman natin nakikita o di tayo tiyak. Pero di natin alam, okay, na it makes sense. Kasi minsan, yung nakikita natin, ito pa po yung nagpapahina ng loob natin. Example po, nitong nakaraan lang sa FIBA Asia Cup, ano po, kung kayo po ay fan ng basketball, okay, naglaban po ang Saudi Arabia at saka yung Pilipinas. Fourth quarter, 8.4 seconds na lamang po ang natitira. Saudi, 79, Gilas, 76. Kung isipin po natin, sa natitirang oras, yung tsansa na maipanalo ng Gilas yung laban, 50-50. Ano po? Pero instead na panghinaan ng loob yung coach, he put his faith to his players. Okay? Naniwala at nagtiwala siya sa players niya na mapapanalo nila yung laro. At ano ang nangyari? Justin Brownlee pumukol ng 3, pumasok, all 79, overtime. Mula nun, nasa kanila na po, nasa Gilas na po ang momentum ng laro. Okay? At naipanalo po nila yung laban. So, ganun din po sa buhay natin bilang mga tao, yung sight o yung paningin po natin ay limitado. Pero ang ating tagapagligtas na si Jesus ay unlimited. Kumbaga wala pong imposible sa Diyos. So sa ating verse na binasa, sinasabi ni Pablo sa atin na ang buhay Kristiyano dapat ay paglalakad ng pananampalataya. Hindi nakadepende sa ating nakikita, kundi nakadepende sa Diyos na meron po tayo. Okay? So para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos sa hapon na ito, meron po akong 3 bagay na nakita po. Okay? So believe and you will see. Number 1, we must believe boldly. Okay? We must believe boldly. Maniwala ng may lakas na loob. Ang pananampalataya ay nagsisimula kapag pinili natin na maniwala sa salita ng Diyos bago pa natin makita yung mga ebidensya o kasagutan. Sabi nga po sa Romans 10:17, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ano po? So tulad ni Abraham, ano po, pinakuan siya ng Diyos na bibigyan sila ng anak. So pinangawakan po yun ni Abraham kahit na yung katawan daw po niya ay halos patay na. Ano po, sabi po sa Romans chapter 4 verse 19 to 21 kung ating pong babasahin. So pinangawakan po yun ni Abraham. At alam niyo po kung ilang taon na po siya nung siya po yung anak, 100 years old. Ano po? So ganun din po pagdating sa ating pananampalataya sa Diyos. Kapag sinabi nating believe boldly, maniwala ng may lakas na loob, panghawakan natin yung salita po niya. Okay? Kahit na yung problems natin ay mukhang imposible ng masolusyonan. So, ang pananampalataya sa Diyos ay hindi pagbubulag-bulagan sa ating sitwasyon, kundi nakasandig tayo sa pagtitiwala sa Diyos. Kapag sinabi po nating maniwala ng may tapang o lakas ng loob, okay, believing boldly means, under po nito, holding on to God's promises even when doubts arise. Paghawak sa mga pangako ng Diyos kahit na tingin natin ay nakakapangduda na yung kalagayan natin. Ano po? So, believing boldly also means, okay, choosing to believe what God can do, not what our situation says He can. Pinipili natin na maniwala sa anong kayang gawin ng Diyos, hindi ang sitwasyon natin ang magsasabing hindi niya kaya. Saying, Lord, di ko man po nakikita, pero naniniwala ako, kumikilos ka. Ano po? So, ayun po yung ating point number 1. We must believe boldly. Maniwala ng may lakas na loob. Secondly, hindi lang po we must believe boldly, we must trust truly. Ano po? Magtiwala ng tunay. So, kapag tayo'y naniwala, if we believe, kaakibat po nito yung pagtitiwala o trust. Ano po? Kapag tayo'y gulong-gulo na sa ating pong buhay, tayo'y sa Diyos magtiwala ng tunay. Amen po? Ang tunay na pagtitiwala, ang ibig sabihin po nito, ay
sumasandig po tayo sa wisdom o sa karunungan, meron ang Diyos po natin. Hindi yung sariling karunungan po natin. Ito ay pagtitiwala sa timing niya, kahit nasabihin niya sa atin na wait. Ano po? So ang ating paniniwala ay dapat mas lumalim higit pa sa ating mga salita. Yung ating pong paniniwala sa Diyos, okay, dapat ito'y maging mag-transition sa pagtitiwala. Kasi ang pagtitiwala sa Diyos ay parang pag-upo sa isa pong upuan na di ka lang basta naniniwala na kaya ka ng upuan, ano po, pero nilalagay mo talaga yung bigat mo dun mismo sa upuan. Kasi nagtitiwala ka dun sa quality ng upuan na inuupuan mo, ano. So ang tunay na pagtitiwala sa Diyos, ibig sabihin po nito, tayo nagtitiwala, sumasandig sa Kanya ng buong puso, hindi po kalahating puso. Ano po yun? Lugaw, kalahating lugaw, kalahating puso. Trusting truly means trusting with your whole heart. Ano po? Ng buong puso. Nawawag po natin gawing backup plan o huling bala ang ating Panginoon o last resort. Kaya nga sabi nga po sa Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, alam ko po nagasgas po na sa atin to, sa ating pong tenga, pero still need this reminder, ano po, to trust in the Lord with all our hearts and lean not on our own understanding, that in all our ways acknowledge Him and He shall direct our paths. Ano po, tumiwala tayo po sa ating pong Panginoon ng buong puso, at huwag po tayong manalig sa ating pong sariling kaunawaan, at kilalanin po natin siya sa lahat po ng ating mga lakad, at Kanyang ituturo ang ating pong mga landas. So kapag sinabi po nating pagtitiwala or trust, it means surrender, pagsuko. Pagsuko o pagbitaw sa pagkontrol natin sa ating buhay. Ano po, magpakontrol po tayo sa Diyos. Trust also means patience. Mahabang pasensya. Ano po? Pasensya sa pagantay ng tamang kapanahunan o timing ng Diyos nang walang pagrereklamo. Kasi po, honestly, bilang mga tao, okay, as God tests us, habang tayo'y sinusubok ng Diyos, ano po, may instances na naiinip tayo. Ano po, na ano ba Lord? Ang tagal ko na pinagpipray sa itong isang bagay na to, pero until now wala ka pa rin kasagutan. Till now, nag-aantay pa rin ako. Ano ba Lord? Naririnig mo ba ako? And thirdly, trust also means, okay, obedience o pagsunod. Okay? Pagsunod sa Diyos, kahit na sa tingin natin, ito'y wala ng sense, ano, bagamat hindi natin naintindihan yung ating sitwasyon, still, sumusunod tayo sa Diyos. Kahit hindi na natin maintindihan. So, ang tunay na pagtitiwala ay hindi nasusubok kapag ang buhay natin ay madali, kundi kapag ang buhay ay hindi patas, hindi tiyak, at mabigat. Sapagkat dun gagalaw ang ating pananampalataya. Ano po? So, una, we must believe boldly. Secondly, we must trust truly. And thirdly and lastly, believe and you will see, we will witness wonders. We will witness wonders. Masaksihan po natin ang pagkilos ng Diyos, ang pagkilos ng Panginoon. Kapag tayo'y naniwala ng may lakas na loob at nagtiwala ng tunay sa Diyos, if we believe boldly and trust truly, okay, dun magsisimula nating masaksihan ang kayang gawin ng Diyos. Sabi ng ating Panginoong Hesus mismo sa John chapter 11 verse 40, "Did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God?" Sinabi sa kanya ni Jesus, "Di baga sinabi ko sa iyo na kung ikaw ay sasampalataya, ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos." So ang pananampalataya po natin sa Diyos ay nagbubukas ng ating mga mata para makita natin kung paano kumilos ang kanyang kamay. Mga nasagot na panalangin, pagbigay ng ating mga pangangailangan, o pagkakaroon ng kapayapaan sa kabila ng ating mga problema. Hindi sa lahat ng oras inaalis po ng Diyos yung
bundok sa buhay natin. Pero bibigyan niya tayo ng lakas para akyatin po yung bundok na nasa harapan po natin. At habang tayo yung nasa proseso, masaksihan natin yung kapangyarihan at pagkilos niya. So, ang paggawa at pagkilos ng Diyos, okay, ay hindi palaging fireworks kung saan ay maingay at nakikita natin. Pero minsan ito'y tahimik lang. Ano po? Pero nagbibigay sa atin ito ng katiyakan na kasama natin siya. Hindi palagi natin nakikita, hindi lagi nating naririnig. Okay? So para po sa ating pagtatapos, ang hamon lang po ng salita ng Diyos sa hapon na ito, yes, manik tayo'y kumakaharap ngayon sa isang pagsubok. Yes, nakakapanghina ng loob yung mga pangyayari natin sa buhay, though di ko po alam kung ano po kalagayan ng bawat isa. Pero ang tanong, okay, have we put our faith in God? Nasubukan na ba natin maniwala at magtiwala sa Diyos? Kasi kapag naniwala tayo, doon natin makikita ang kayang gawin ng Diyos. So, nawa ang ating pong maikling pag-aaral sa hapon po na ito ay nagsilbing hamon na di man natin nakikita yung ating hinaharap, nawa wag ho nating hayaan na yung nakikita natin yung magdikta ng ating pananampalataya. Nawa magtiwala at sumandig po tayo sa ating pong Panginoon. So, believe and you will see. Una, we must believe boldly, maniwala ng may lakas na loob. Secondly, we must trust truly, magtiwala ng tunay. And thirdly and lastly, once we believe boldly and once we trust truly, we will witness wonders. Masaksihan natin ang pagkilos ng Panginoon, ang pagkilos ng Diyos. I hope and I pray ay bagamat ito po ay commonly used na verse po, nawa ito po ay nagsilbing reminder, ito po ay nagsilbing encouragement at nagsilbing hamon po sa bawat isa na magtiwala po tayo sa Diyos despite po ng ating pong nararanasan sa ating pong mga buhay. Muli, ako po si Brother Gerson Darilag at para po sa ating pagtatapos, tayo pong lahat ay sumundaling yung pumikit. Tayo po ay manalangin. Let's pray. Lord, maraming salamat po sa opportunity na ibinigay niyo po sa akin, Panginoon. Nagamit niyo po ako, Panginoon, na makapag pangaral po ng inyong pong salita, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang napangaral po na inyong pong salita ay hindi po walang kabuluhan, Panginoon. Pagkos ito po tumimo po sa puso po ng bawat isa at nawa ay naisabuhay po namin to, Panginoon. Nawa, Panginoon, ibalik niyo po sa akin ang aking pong napag-aralan po, Panginoon. Nawa, Panginoon, kayo pong siyang patuloy na magbigay ng kalaguan sa bawat ministeryo po ng aming pong iglesia, Panginoon, ng salita ng buhay, mula po sa evangelistic meetings at sa mga Bible studies, Panginoon, at sa iba po pong mga gawain, Panginoon. The church as a whole, Panginoon, kayo pong siyang patuloy na magpala sa gawain po na ito, Panginoon. At Panginoon, ay binabalik ko po lahat ng papuri, pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at amen. So, dito na po nagtatapos ang ating pong devotion sa hapon na ito. God bless po sa bawat isa at ingat po tayo. Kung nais mong tanggapin si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, maaari mong sundan ang panalangin na ito. O Diyos amang banal sa langit, kinikilala ko po ang aking mga kasalanan at ngayoy pinagsisisihan ang lahat ng ito. Ang iyong anak na si Jesus ay namatay at muling nabuhay para sa akin. Kaya't binubuksan ko ang pintuan ng aking puso. Inaanyayahan kitang pumasok, O Jesus, sapagkat tinatanggap kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan na iyong ipinangako. At ngayon may katiyakan na anumang oras dumating sa akin ng kamatayan, ay makakasama mo ako sa iyong kaharian sa langit. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Sing them over again.
to all, wonderful words of life. Sinner, listen to the loving call, wonderful words of life. Oh, so freely given, wooing us to heaven. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Words of life and beauty, teach me faith and duty. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life.